Isang magandang araw, Socsargen! Para sa Bagong Pilipinas, ako si Oliver Rivera at ito ang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at sa pakikipagtulungan ng Information Coordinating Network of Socsargen o ICONSOX. Tayo ay mapapakinggan via 1062 DXKI dito sa lungsod ng Coronadal at mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify ng Philippine Information Agency Region 12. Live on location, andito po tayo sa Dole Regional Office 12 or Department of Labor and Employment dito po sa lungsod ng Coronadal. Atin po pag-uusapan ang First Time Job Seekers Assistance o Republic Act 11261 sa ating episode ngayon. Pero bago po tayo tuluyang mag-umpisa sa ating programa, pasalamatan po muna natin si PCO Secretary Jay Ruiz, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan at mga miyembro ng ICONSOC sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. Without further ado, introduce na po natin ang ating kasama for this episode, ang Labor Information Officer ng Dole Region 12. Let us all welcome Sir Charles Kevin Bataga. Sir, good morning. Ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Good morning, Sir Oliver, and good morning po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong araw. In behalf of our Regional Director, Joel M. Gonzales, and in support of our Secretary, Benvenido Laguesma, magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, pag-uusapan po natin RA 11261 or yung First Time Job Seekers Assistance Act. Can you give us, sir, background po about dito para sa kaalaman ng ating mga manonood po? So itong batas na po ito yung ating First Time Job Seekers Assistance Act of 2019. So this was started and naging effective po ito last, if not mistaken, May 2019 din po. No? So pre-pandemic. Yes, pre-pandemic siya nagsimula. So this was started and in-implement para po mabawasan and matulungan mabawasan yung mga gastusin ng ating mga first-time job seekers, knowing na magsisimula pa lang sila, and matulungan sila na makakuha ng mga pre-employment documents. Sir, usually ba dati, nung wala pa itong batas na ito, mga magkano yung inaabot nito? Accordingly po, nung sinimulan ito as a bill, Senate said that a first-time job seeker would incur mga 2,000 pesos in getting mga pre-employment documents nila. So through this, mas malaking tulong na rin po na mabawasan ng 2,000 pesos yung nagagastos nila. Malaking tulong yan, especially first-time job seekers, bagong graduate, wala pa siyang income. So, yung mga requirements niya, like mga clearances, mga ganun, yun po yung covered nito, sir. Yes, yes. Sige. Sino yun naman, sir, bago tayo magano? Sino yung considered first-time job seekers? Sa batas, nakalagay po dito sa ating RA, ang mga first-time job seekers ay as per definition, dapat po sila ay mga Filipino. Sila po ay actively looking for a job. Or yung mga wala pa po talagang naging job experience. So sila po yung pwede nating matawag na first-time job seekers. And of course, dapat po sila ay ma-certify ng kanilang barangay na sila talaga ay first-time job seekers. So si barangay ang or lalapit yung mga first-time job seekers sa barangay para humingi ng certification, sir? Yes, that is part of the process. Paano, sir? Public, yung mga graduate lang ba sa mga public schools or kahit sino na, ano, sir? Hindi po. Anyone, whether sa private or public man po nagtapos, as long as sila po, yung nabanggit natin na mga ay isang Pilipino actively looking for a job, pwede po sila maka-avail nitong First-Time Job Seekers Assistance. How about yung mga out-of-school youth natin, sir? Yes, they're also part. Part din po sila out-of-school youth, yung atin pong mga not in education or employment and training. So, pasok din po sila dito. Pati yung mga students, sir, na example, second year and nag-stop muna siya ng pag-aaral. So, gusto niya muna magtrabaho. Cover din siya nito, sir? Yes, pwede din po yun sila, yung mga nag-leave ng kanilang mga studies muna para makapag-anak ng trabaho. Pwede din po sila. So, yun yung mga qualified. Sino naman po yung mga hindi allowed, sir? Limited na lang din naman po yung hindi allowed, lalong-lalo na yung ating mga job start na mga beneficiaries. So, meron po tayong tinatawag sa Dole na Job Start Program. So, kapag nakapasok po sila dito na programa, hindi na po sila
qualified for this act. Dahil nga through the Job Start program, nabibigyan na din natin sila ng chance na makapaghanap ng trabaho. And other individuals po na kung meron man pong batas na ipapalabas na sinasabing hindi qualified as a first-time job seeker dito sa batas na ito. Sir, doon naman sa mga institutions, ano yung mga covered institutions natin or government instrumentalities na nag-i-implement po nito, sir? Isa-isahin natin, sir. Okay. So, marami-rami po yung part ng ating joint implementing agencies po natin dito. One is, pwede, kasama po dito yung ating PRC. Okay, Professional Regulation Commission. Opo, yung mga certificates po, kung yung meron. Except na lang po kung mag-a-apply. For exam. Okay. Pero mga certificates, pwede po siya dito. Meron din po tayo sa ating, number one, of course, yung sa barangay natin. Yung mga barangay certificates, clearances, kung meron naman po. PNP, yung ating mga police clearance. Police clearance, Which is also important sa paghahanap ng kanilang mga pre-employment documents po nila. NBI clearance. Yun, NBI. Kasama din po natin ang NBI. PSA. Okay. So whether marriage certificate or birth certificate, kasama po dito. Libre din po ito siya dapat. Pero isa lang, sir. Sample, birth certificate or marriage certificate, isa lang. Either lang. Opo. Klaruhin lang po natin, this could be only availed once. Okay. Once lang po ito siya and for one copy only. Okay. Sige. Sige po. Ano pa po, sir? Kasama din po TESDA certificates. Ano pa ba yung nirelease natin? Yung atin pong mga sa schools. Schools po, kasama din po natin dito sa joint na implementing agencies natin is yung mga SUCs natin. Okay. Yung atin pong mga local public schools, any public educational institution po, pasok po dito. Marina ng mga certificates, yung mga nag-apply po ng mga seaman, kasama din po siya dito. And actually, any public office na kasama dito sa nire-require ng mga employers as pre-employment documents nila. Sir, how about BIR? Ayan, kung BIR naman po pag-uusapan, yung kanilang TIN and PhilHealth ID. Okay. Pag-ibig, SSS. Government ID, UMID cards po nila yun. Pasok po siya dyan. So, malaking tulong talaga siya sa mga first-time job seekers. Kasi, imagine, hindi ka mag-shell out ng mga ganito. Sample, tag 350, 500. So, malaking tulong po talaga sa kanila. Yeah. Ano naman yung, role ni DOLE dito sa implementation ng batas? So, actually, si DOLE po is the chair ng ating committee and part din po tayo sa pag-monitor, most especially through our Public Employment Service Office. Okay, PESO. Yes, yung ating pong PESO. And currently, dito po sa Region 12, lahat po ng ating mga munisipyo, cities, provinces ay may Public Employment Service Office. So, through that po, mamomonitor natin yung implementation ng ating First-Time Job Seekers Assistance Act. And we can get information din po through our PESO, and yung PESO can also coordinate with DOLE sa pag-monitor. Sir, speaking of PESO, lahat na po na-mention niyo, lahat ng mga LGUs natin activated na yung mga PESO nila, and then nag-update ba sila sa DOLE? Yes, that is also part actually ng ating mechanism na dapat aware lahat ng ating mga PESO and namomonitor nila yung ating mga barangay kasi nga, nabanggit natin kanina, na yung proseso is magsa-start sa barangay. Yeah. So, through the DILG. So, the PESO, through the DILG, minomonitor nila yung mga barangay in the implementation of this act. Sir, yung mga transactions not covered, sir, ano pa po yung mga hindi covered nito? Yung nabanggit natin kanina, yung sa PRC. Yung sa mga application for board examinations, yung atin pong civil service na mga examination. For prof or non-prof? Yes, pero talking sub-prof about pala. civil service, kung eligibility naman ang i-request natin, libre naman po yun siya. DFA, pagkukuha po ng passports, hindi po yun siya kasama dito. And I believe that's all. LTO. LTO license. Hindi rin driver's license, hindi libre kasi. Driver's license.
Sir, paano naman yung application process nito? I-guide po natin yung ating mga viewers, especially yung mga first-time job seekers, kung paano nila ma-avail itong napakagandang programa ng ating pamahalaan. For our first-time job seekers, una, kailangan pasok tayo doon sa eligibility para matawag tayo na first-time job seeker. Then lalapit po dapat sila sa kanilang mga barangay. Kasi una, i-check yung kanilang residency ID. Residente ba talaga sila ng barangay na iyon? Kasi isi-certify po ng ating barangay na una sila ay resident and pangalawa na sila ay first-time job seeker po talaga. And ito ay ini-issuehan sila ng certification na sila ay first-time job seeker and it is only valid for 1 year. So naka-specify talaga dun sa barangay certificate nila, sir, na ito, for example, si Juan de la Cruz ay residente ng ganitong barangay at first-time job seeker. Nakalagay po talaga yun dun sa certification. Yes, sir. dapat mo nakalagay. Meron po tayong mga template na na-disseminate sa ating mga PESO, barangays, kung ano yung template nitong certification na ito, including affidavit din po ng first-time job seeker mismo para siya mismo ay nagpatotoo sa sinasabi niya. Bakit kaya, sir, 1 year? Bakit kaya 1 year? Dapat within 1 year magamit niya na yun and then maka-apply na siya ng... Yes, yan yung nakalagay doon na binibigyan sila ng at least 1 year para hindi naman po din sabihin natin na magamit pa. Mabuso yung programa. So, validity 1 year po. Sir, ano naman yung responsibilities ng job seeker aside doon sa na-mention niya na po ninyo kanina na dapat mag-certify siya? Okay, kasi nga ang purpose natin is mapadali yung kanilang pag-a-apply and mabawasan yung kanilang gastos, and ang end goal natin is ma-hire po sila. So upon receiving, kapag makuha sila ng certification, pupunta na po sila sa kanilang mga agencies na nabanggit natin kanina. Yes. And after which mag-apply sila. Upon application, sabihin natin na hire po sila. So much better, actually nakalagay po sa batas, responsibility ng job seeker na bumalik sa barangay at i-report na siya ay na-hire. So, dapat i-report nila sa barangay para ma-monitor din ng barangay ilan ay naka-avail, mga ganun po na process. Yes po. Part din po yun sa nire-report ng ating barangay sa ating mga PESO para meron din pong labor market information ng ating mga PESO. Additional information na po ito sa ating LMI kung sino yung mga na-hire on this specific barangay, saan po na-hire. So, dagdag na din po yun siya na data ng ating mga local government units. Sir, yung mga private establishments naman, pwede ba nila para ma-accept nila certified true copy of pre-employment documents ng mga ito? Meron po pinalabas ang DOLE na advisory regarding this one and joining our private establishments, our employers na tanggapin yung mga certified true copies. Kasi nga po nakalagay sa batas na 1 copy lang yung pwedeng ma-avail na libre ng ating mga first-time job seekers. As much as possible, we are enjoining our private establishments, employers na tanggapin yung mga certified true copies ng kanilang mga documents. Sir, doon naman sa reporting and monitoring, paano po minomonitor ng DOLE? Aside, yun po na-mention na natin kanina, ano pa po yung ibang means natin to monitor itong implementation ng batas po na ito? Sa step po ng ating mga monitoring, unang-una dapat meron po monitoring mismo yung barangay. Sino ang kumukuha ng mga certification, and dapat nabibigyan po ng instruction yung ating mga job seekers na dapat mag-report once they are hired. So, additional information na yun siya. And from there, pinapasa po yung report sa ating pong mga Public Employment Service Office, PESO, and kinoconsolidate ng ating mga PESO from the municipal, city, and provincial levels. And through the DILG, sinasubmit din po yun siya. So, meron po tayong Bureau of Local Employment na nagko-consolidate nito in a national level. Actually, meron pong data ang ating national na last year, 2024, more than 700,000 yung nabigay na datos ng ating DILG na nag-avail po or nakakuha ng certification from the barangay na mga first-time job seekers po sila. Dito sa Region 12, sir, wala pa tayong data. National yung data natin, sir. Yes, national po yung data natin. We are working out
na makakuha tayo ng ating peso. Total partner naman po talaga natin ating peso. Makakuha tayo ng data sa mga nakakuha ng... Very active din yung ating mga peso, sir. And then, I believe si Tacurong City, meron na siyang plans, si Sir Alan Freno, sir, shout out. Meron ng plans na meron na silang barangay peso, to establish a barangay peso, and then may help desk na sila para specifically for this batas, sir. Yes, barangay peso, actually, ang Gensan po natin. Gensan. Hindi lang po siya nag-iisang peso. Okay. Aside dyan, meron po silang mga barangay peso po talaga na institutionalized na sa kanila. And nabanggit niyo, sir, sa SK at Tacurong City, yun din po yung pinupush nila na may mga barangay peso. Kasi para pagpasok ng mga first-time job seekers sa barangay, meron ng help desk na doon na sila dediretso at alam na nila kung paano i-explain kung ano yung mga pwede ma-avail at ano yung mga hindi pwede ma-avail. Yes, sir. Not just this, pero even DOLE programs and other programs po ng ating gobyerno. Sir, paano naman po, sir, partner agencies, paano natin minomonitor yung mga partner agencies natin? Kung sa batas po nakalagay na yung mga government agencies should have their own monitoring. Okay. No? Should have their own monitoring. And partner po dapat natin ang DICT, and yung DICT should form a centralized, kumbaga, na database of this para nga, nabanggit natin kanina, hindi siya maabuso. Makita natin kung sino na yung mga naka-avail ng mga first-time job seekers, and hopefully mas ma-improve pa po natin yung ating sistema na magkaroon po tayo ng overall dashboard or database nitong first-time job seekers sa system. For example, si NBI or si Police Clearance, ilan ang nag-avail sa kanya for the quarter, sana ma-implement natin na may monitoring din tayo na mas madali makita natin yung data. Yes. Sir, paano po maging updated or paano tayo makakontakt sa Department of Labor and Employment regarding yung First-Time Job Seekers Act po? So for this First-Time Job Seekers Assistance Act, you can always check our Facebook page dito sa DOLE Region 12. Pwede po natin siya mapuntahan, or yung ating pong mismong mga peso. Kaya nga nabanggit ko po kanina na every municipality, city, province ay meron na po tayong mga peso. They can easily check po doon and mag-inquire, mag-refer po ng mga different programs. Sa ating pong pagbabalik, mamaya makakasama po natin si Sir Charles para pag-usapan naman po. Na-mention na po kanina, sir, Job Start program ng DOLE. Magbabalik po ang programang Performing and Informing. Yes! Sa wakas, graduate na ako. Uy, Patpat! Congrats! May trabaho ka na ba? Wala pa nga po eh. Naghahanap pa lang. May alam ka po bang pwedeng pasukan trabaho? Yun lang ba? Naku, madali lang yan. Sa panahon ngayon, madali na lang humanap ng trabaho. Kahit nasa bahay ka lang, mahahanap mo ang trabahong swak para sa'yo. Una, pwede kang mag-register sa philjobnet.com.ph, ang opisyal na job portal ng DOLE kung saan itutugma ang iyong mga kwalifikasyon at kakayahan sa trabahong pinakabagay sa iyo. Pwede ka ring magpasa ng resume sa Public Employment Service Office or PESO na malapit sa iyong lugar. I-scan mo lang ang QR code para sa directory ng mga PESO sa bawat rehiyon. Pwede ka ring pumunta sa mga job fair kung saan maaari kang ma-hire on the spot. Para makita ang schedule ng mga job fair, i-scan mo lang ang QR code na ito. Siyempre, pwede ka ring makahanap ng vacancies sa classified ads, sa dyaryo, radyo, at sa TV, pati na sa social media at mga pribadong online job portal. Wow! Ganun lang kadali? Sige, maghahanap na agad ako ng trabaho. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Labor and Employment Education Services at ng Department of Labor and Employment. Muli pong nagbabalik ang programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at ng Information Coordinating Network of SOCSARGEN o ICONSOCS. Narito po tayo sa opisina ng Department of Labor and Employment Region 12 upang pag-usapan ang kanilang mga latest programs and initiatives na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Ako po si Oliver Rivera at kasama po natin si Sir Charles
Bataga, ang Regional Information Officer ng Dole Region 12. Kanina po, napag-usapan natin yung First Time Job Seekers Assistance Act or yung RA 11261. Sir, ngayon naman po, na-mention natin kanina, Job Start Philippines Program. Ano po ito, sir? So yung Job Start Philippines po natin, actually matagal-tagal na din po nang implement nito. Actually, isa po ang Dole Region 12 sa pilot na department, regional office na nag-implement nito. And last year, meron din tayong implementation and for this year, 2025. So ang Job Start po natin is to provide a full cycle assistance po sa ating mga kabataan. Full cycle meaning from the training to the job matching to the employment. So, yun po yung full cycle na tinatawag natin para ma-assist po sila. Most especially yung ating mga out-of-school youth pa rin, yung ating mga NEET na tinatawag natin, education, employment or training natin. Yun po sila yung gusto nating ma-assist sa programa. Sir, paano yung process nun, sir? So, sa process is, una, yung ating mga 18 to 24. Okay. Kasi nga, yung ating mga youth, na either mga less than a year lang po ang kanilang mga work experience or no work experience at all. So nagsa-start tayo, unang-una, we check kung meron ba tayong mga takers na mga companies. Okay, mga establishments, Kasi mga employers. Yes, kasi unang-una yun po yung dapat nating ma-check dahil alam ko marami tayong aplikante. Yes. Pero sa employers na side, yun yung isang chine-check natin na dapat meron din tayong mga takers ng mga employers and partner pa rin po natin ang ating peso para po makonect yung ating mga applicants and yung ating mga employers. Paano po nag-a-apply yung mga trainees natin, sir? And saan po sila na magre-register? So, unang-una is through the peso pa rin po, no? Okay, so, currently, sa ating Cotabato Field Office and ang ating General Santos City Field Office ay ongoing po yung kanilang screening. We are currently screening 85 each po kasi meron po tayong target for this year na 170. And kung masabi ko lang din po, last year we have a target of 50. And fortunately enough, meron pong nakapagtapos, nakakuha mismo or na-place natin na 33 na mga job starters natin. So from there, screening ng ating peso, meron po ipa-partner po sila sa ating mga employers, hinahanapan natin ng employers. Pero of course, dadaan po sila sa ating mga life skills training. Or currently, ang tawag natin sa training na ito is soft core skills training. Ano yung mga tinuturo dito, sir, sa life skills training or soft core skills training? Ano po yung mga? So, ang ating soft core skills training currently is nasa 10 days po ito siya. So, kasama na dyan yung ating mga career coaching. Kasama na din po dyan anong ginagawa ng mga for interviews. Hinuhubog sila yung kanilang mga soft and core skills nga po. Communication, leadership po ba yan? Critical thinking. Yan po yung hinuhubog sa ating mga job seekers or job starters, kumbaga. And from there, 10 days na yon. 10 days. And inculcate po sa kanila yung world of work na po talaga. Para hindi sila ma-culture shock, kumbaga. Yes, kasi nga sabi natin, either out of school youth or mga wala pang experience sa trabaho. So, after that, sir, meron job matching and referral. Paano naman po yun? So, sa job matching and referral, kaya nga meron tayong mga partner ng employers and kung mabanggit ko din po last March 2025, this year lang po, is nagkaroon tayo ng Employers Forum. Yes. Where nag-invite po tayo ng mga pwede nating maging partner employers for this year's program. So from there, pinoprofile natin yung mga employers. Ano ba yung mga skills na kailangan nila? Okay. Mga kinahanap nila sa isang job starter or job seeker. So doon nagsisimula yung ating job matching. Pwede din pong magkaroon ng isang mini job fair, yung ating peso. And from there, kasi pwedeng dalawang track. Either from the job fair, magkaroon na agad ng wage employment. So, na-hire na agad. Hired on the spot? Ito yung HOTS?
Or kung hindi man na-hire on the spot, baka meron lang kulang, meron naman tayong tinatawag na technical training and internship. Ano po ito, sir? Technical training and internship. Yung ating technical training, either not more than 3 months po ito, Sir Oliver, na still ini-improve yung technical skills ng ating mga job seekers or ating mga beneficiaries. Either through the help of the partner ng mga employers natin, para from there pala, matuturuan na yung ating mga job seekers ano ba yung need ng enterprise na yung company na ito. Or through TESDA. Okay, so TESDA, ibig sabihin may allowance ito, sir? Yes, pwede din natin sila maging partner and may allowance din po yung ating mga nag-undergo ng ating technical training. That is 400 pesos po yung nag-undergo nito, and including din po yung sa ating life skills training, meron din po silang stipend na 400 pesos per day and mga transportation allowance. So after technical training, kung may need for internship, so internship, doon na po talaga ito sa mga companies, partner companies natin na hindi din lalampas ng I-absorb 3 na months. sila. So from there, kung pwede na kung makita na pwede silang ma-absorb, i-absorb sila. How about, sir, doon naman sa mga interesado na mas i-improve pa yung mga skills nila, merong mga online technical training programs din po? Aside from the kung baga parang face-to-face or the actual training, meron din pong component ng ating job start na online. So, pwede po silang tulungan nito ng ating mga peso na enroll online para mas ma-improve po yung kanilang mga technical skills and mga skills needed in the industry. Sir, dun sa balikan ko yung internship natin, sir. Partner employers receive administrative fee of 1.5 per trainee per month. Ano po ito, sir? So meron pong part pa rin si Dole na binibigay kasi nga naging partner natin ating mga employers. Kasi meron naman din po talagang administrative costs on the part of the employers. And aside from that, may sweldo din naman pong nakukuha ang ating mga interns. Okay. And according sa batas natin, dapat not less than 75% of the minimum wage natin na receive ng mga interns. So yung 1.5 na yon is just part to offset yung mga naging compensate gastos. lang din. Sir, malapit na po ang Labor Day. Alam natin, busy ang Department of Labor and Employment. Kaliwat kanan po ang inyong activities. Sir, pwede po natin malaman kung ano yung mga inihahanda ng inyong ahensya sa papalapit na araw po nito. So ating pong Labor Day, this is actually the 123rd Labor Day celebration natin on May 1, and ang ating celebration will be centered on KCC Mall of Gensan. General Santos ulit tayo. City po tayo. So yung tema po natin is Manggagawang Pilipino kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. So we are expecting more than 5,000 po na job vacancies po dito with more than 60 po na mga both local and overseas na mga employers natin. And aside from that, meron po tayong mga one-stop shops. Meron po tayong humigit kumulang mga more or less 20 na mga invited na mga government agencies to provide pre-employment assistance sa ating mga job seekers. Anong mga agencies kaya to, sir? May mga example tayo. Anong mga agencies yung nag-confirm na pupunta sila during that event? Meron po tayong SSS, Pag-ibig, NCMB to provide mga legal assistance po. Kasama po yun siya. Meron po tayong PSA, PNP. Andun din po sila, yung mga usual partners po natin. OWA. DMW as a whole. Sa mga, dahil meron din tayong mga overseas posts na open. Sir, aside sa General Santos City, yung ibang provinces, meron ba sila mga activities din na gagawin in line with the Labor Day celebration? So, aside from the Labor Day, yung ating mga field offices po would have a release of government assistance, mainly kung sa Dole po yung ating tupad and live kabuhayan program ng mga releases. Meron din po tayong Kadiwa ng Pangulo in Gensan, in South Cotabato, and in Tacurong City. So meron po yan, Kadiwa ng Pangulo. And currently, i-share ko na lang din yung more or less mga nasa 38 million yung kabuuan na mai-release natin for this
week-long celebration ng ating Labor Day. So, iba't ibang programs ng DOLE yun, sir. Yes, Tupad. and Kabuhayan program po natin. Sir, clarify ko lang, Tupad is not covered sa election. Yes, meron po tayong exemption yan. So, Tupad yung natin is tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged workers po ito, Tupad. Exempted siya sa COMELEC na ban. Yes. Sa COMELEC na mga guidelines. Sir, meron pa ako yung other announcements na gusto pong ipabatid sa ating mga manonood po before we end the program. Again, we are inviting not just residents of General Santos City, kundi po mga kalapit na mga areas, Sarangani, South Cotabato, and the whole Region 12 po to attend our Labor Day celebrations, specifically po sa General Santos City, ating job fair and other activities po natin. You can tune in sa ating Facebook page and other activities po natin here in the region. Sir, advice natin sa mga first-time job seekers na pupunta dito sa mga jobs fair natin. Para po sa mga first-time job seekers, we have released yung information, again, nabanggit natin na batas kanina, yung First-Time Job Seekers Assistance Act, na mas maganda po makakuha na kayo ng inyong barangay certification na kayo first-time job seekers para pwede nyo pong ma-avail yung ating one-stop shop services for that day, and meron na kayong mga pre-employment documents. And wag pong kalimutan to bring more than one copy of your resumes, application documents, dahil dinala na namin yung mga employers sa inyo. Marami na po kayong pwedeng applyan para more chances po na ma-hire on the spot tayo. Sige. Thank you very much sa ating guest. Unless wala na kayong ibang announcements, maraming salamat po sa ating guest, Sir Charles Kevin Bataga ng Department of Labor and Employment. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro, at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At ito ang Performing and Informing.